Set ko lang ang aking dinner. Ayan. Wait for a while para makita nyo kung ano ang aking dinner. Set pa natin yan na. Wait. Ito ang aking dinner. Lagyan po natin ng anik-anik. Ayun, anik-anik para maano kayo kung anong klaseng pagkain itong aking dinner. Ayan, mapapaano kayo, ano kaya itong niluto ni Sis Giselle. So, wait again, a few moments. A few moments. Natapon po yung sauce. Sobrang ano pala tong sauce na to. Hindi siya malapot. Parang napaano ka, shot ng malagkit. Ayun. Nung natapon po naman dyan. Okay lang yun. Lalaban agad. Tapos eto po yung ayun malabnaw. So hindi kita bibilin kasi merong iba-ibang klase po yan. Baka hindi naman matanggap ni Lolo kaya tinanggal ko yung packaging, yung brand name niya. Ito siya, yung aking mayonnaise, wala rin, tinatanggal ko sa bagay noon pa naman nagtatanggal ako. Ayan, jarang konti na lang siya. Sandali, nagalaw aking oops, pasensya na kayo magalaw kasi may Parkinson disease na po ako. Ayun, kaya hindi ako makapag-live, lalo na nung tumaas ang BP ko, medyo hindi ako makapag-text. Buti nga ngayon nakakapag-text na ako. Ayan, kaya magalaw yung magalaw po kasi isang kamay, di ba? Pagkaliwa naman, di ko alam kung kaya ko sa kaliwa. O kaya ko sa kaliwa konti, pero ano na siya, dalawa na siya, parehong ano na siya, yung parang pasmado, dahil po na rin po to sa condition ko. Ayan, kaya hindi ako makapagtrabaho kahit malakas ako, hindi ako makapag-apply, hindi pa naman ako nag-a-apply. Ayun, Chika Babes po, ito po ay okonomiyaki. So nag-order nga yung anak ko niyan yung business ko na takoyaki sa Pilipinas, gusto kong pagpatuloy ng kapatid ko. Sana pagpatuloy niya. Siya may alam yon kasi nagtrabaho yun dito sa Obento, tsaka kami nagluluto kami dito sa bahay noon, nung kasama ko siya sa bahay noon. Kaya yung takoyaki niya hindi ko maano, baka sabihin na naman nagyabang ako, no. Marami pong bumili sa kanya no pandemic. Yun pong pinabusiness ko, ang daming umu-order sa kanya. Wala lang kaming makuwang space noon, nung time na yon. Tsaka takot na rin maglalabas ang mga tao, kaya sa lang, order by phone. Ganun lang po ang nangyari no, kahit sa mga artista, di ba ganyan, pagkain. Ang ginawa, tatanungin ko yung kapatid ko kung ibabalik niya yung paano paggawa nito, kasi kanya-kanya diskarte, kanya-kanya basta diskarte to ng mga Pilipina dito sa Japan. Kanya-kanya po yung pagdiskarte nila sa paggawa ng takoyaki o okonomiyaki, kasi sa Pilipinas pwedeng tipirin po yung ingredients doon. Kaya po dito mahal, kasi mahal po yung ingredients. Ayun, lalo na yung puset, kung magsalita si Frank Castro. Ayun, nakarma sila. So, ito po yung aking dinner for tonight. Slice ko lang po at lalagay ko na sa aking pinggan. Siguro po mga hapon ito makakain ko. Bukas naman breakfast. Wait po a minute. Ayan, may pakinabang tong aking sa pizza. Ayun naman. May kwento po dito baguhan po ako dito sa Japan. Alam mo, pagbago, marami kang gustong wala akong alam, as in wala akong alam ng pagkain. Ang alam ko lang niya sa pagkain yakiniku, kasi meron sa
Maynila na Korean. Yung kumain kami doon. Yun lang po yung alam ko. So yung kapatid ko nga, nung nagkasama kami dito, first timer ako, second timer naman siya sa Japan. Sinama niya ako sa mga, tsaka kain kami doon, kain dito. Yung ramen po, malaki po yung bowl ng ramen. Ngayon maliit na siya. Naabutan ko po yung malaki. Sabi ko, ito, ang hilamusan ng mukha. Sabi ko, gano'n. Tawa ko ng tawa, hindi ko po naubos. Ang ano po dito sa Japan, pag kumain ka, ubusin mo. Kasi parang kabastusan daw sa Hapon yung hindi nauubos ang pagkain, ibig sabihin hindi masarap yung pagkain nila. Nagsorry naman ako, sabi ko dun sa sabi naman daijoubu dai, okay lang daw. Sabi ko kasi hindi ako malakas kumain. Nagulat ako, ang laki-laki ng bowl ng parang hilamusan. Ang laki po talaga. Meron ako yata nandito eh. O mas malaki pa. Ang laki po talaga ng bowl. Tapos ito naman pong okonomiyaki, tsaka yung takoyaki. Nagulat ako. Ito pong brown na to. Ano po yan? Ano bang pangalan niya? Naku, nabasa ko na yung sandali, plastic na. Gagalaw na naman tong aking cellphone. Wait. Ako yung makakalimutin. So, ito yung pangalan niya. Otsume. Katsume pala. Katsume. Ito po ay isda. Dry fish yata to. Ayun. Ewan ko basta. Nakalimutan ko na. Meron din po yan sauce na sinahalo sa pagkain. Parang mga toyo-toyo, mga tipong ganun. Masarap po ihalo sa pagkain yun. Nakalimutan ko anong ulam yung ginawa ko, Japanese food. Nakalimutan ko. Mahilig po kasi ako gumawa ng Japanese food. Kasi nga, anak ko nandito, Japanese. Kaya gawa ko ng Japanese. Tsaka pati Filipino foods. Hindi naman maano yun yung pinakaayaw lang ng anak ko talaga hindi makakain nun yung itlog ng isda. Samantalang mahal-mahal po nun. Ayaw niya yung una-una yung naging favorite na Japanese food yung salmon. Ayan, ginagawan ko siya ng sashimi. Ayun, sashimi, sushi, ginagawan ko siya. Yun, marami naman ako natutunan na Japanese dito. Sa ngayon, hindi na po ako nagluluto kasi nga medyo delicate po ang aking kamay. Hindi na ako buti nga nakakapag-bisikleta na po ako ngayon. Tinatanong ko yung doktor ko, rehabilitation, ba para yung kasi nga yung nangyari sa kamay ko sa Amerika, marami to, sabi ng kapatid ko, yung ganito Parkinson disease, mostly lalaki. Ako pa nagbibigay ng suggestion or basta inano ko sa kanya, sinare ko do sa doktor. Sabi niya, nalimutan niya yung sa English. Sabi ko, yung Parkinson disease. Tapos chinek niya yung kamay ko, ayan ang Parkinson disease. So, sabi niya, nahanap niya kung anong gamot, hanap siya, ganyan. Tapos meron na daw ang gamot, ganyan. Tapos nung inom ko po yun, the next, sunod na araw, nawala po yung, parang nagnormal na po yung galaw ng kamay ko, nagnormal na, nagwa 100 na nga ako, kaya ko na. Tapos pag yung gumagana pala ang aking mga kaugatan, muscles, namimili po ako, di ba, maramihan, bumibit ako ng bawal na, hindi na pala pwede sa akin yun, yung mga bit ako ng marami. Kaso nga, every month, binibigyan ako ng allowance na Jonakis ko na bumili na ako ng good for 1 month, yung naka-freezer na pagkain, tsaka ramen ng madali sa akin na ramen, lutuin, lagyan mo lang ng tubig yan, nalagyan ko lang, wala na, isa na lang siya, bibili ako bukas, dadaan ako sa kanya.
Ewan ko, ano, bahala na kasi minsan nilalagay niya sa aking Jinko. Ayun. Ayan, eto po. Wait I will try na kung kakayanin kong mag 100. Mabigat kasi yung cellphone. Kasi po yung cellphone ko, hindi na siya yung leather, yung cover. Plastic cover na lang siya. Kaya ay naka, malapit ng palitan to. By August or next year. Para makapag ano ko, Android. Ay, pambihira. Sabi na, hindi ko kaya eh. Wait for a few moments. A few moments. Ayan na po. Ayan na po siya. Ayan. Para siyang ano, no? Ano ba tawag doon? Bibingka. Kulay bibingka. Ayan, kaya ko pong gumawa ng mga bibingka. Yung mga ano, kakanin. Mahilig po ako nung gumawa ng kakanin. Sa bahay lang, pambahay. Noon nandito yung sister ko, ayan, kami mahilig kami talaga puto, bibingka, tsaka ano ba yung ginagawa pa namin? Pinamimigay lang namin yun pag gumagawa kami. Pamimigay lang po namin. Hindi kami, tapos hanggang sa naisipan namin na kumita kasi nga mahilig mamigay nga. Sabi ko, magbenta ka na lang kaya. Sabi ko, tapos yung ano, yung parang tubo, ulam na natin. Hindi kami tumutubo ng ano, yung ano pera talaga. Yung inuulam na lang po namin, ang tubo namin. Gagawa lang ako ng mga ilang pack, 5. Sabi ko, alam mo muna kung sino order. Sabi ko, gagawa ako. So, ganyan-ganyan. Gagawa ako ng 5. O, di magkano lang yun. 500 ano, per pack po yung ano eh. Mura yon sa anong mahal, syempre sa Tokyo mahal. Ngayon, marami pa yun, puno pa yung ano na yun, yung plastic pack noon. 2,500 or 3,000. Tapos ililes ko po yung aking ano tawag to, yung perang pinambili. Yung hindi ko na minus doon yung pagod, yung gas, hindi na. Yung ano lang, yung mga ingredients lang, yun lang inano ko. At yun lang po yung tubo ko, kasi mahal yung gas eh. Hindi kagaya itong gamit ko, matipid kasi hindi naman ako nagluluto. Kaya yan na lang po ang ginamit ko. Nagpapakulo na nga lang ako ng tubig eh. Buhay Pinas po ako dito sa ano, pagiging solo ko po dito, nagbuhay Pinas po ako, nagpapakulo ako ng tubig, pampaligo, pero pag tag-init, mainit naman dito sa loob, hindi ko na kailangan magpakulo. Tipid po ako sa gas, wala po akong gas na binabayaran, ano lang po, cellphone, ang cellphone na andito na rin po yung ano ko, electricity ko nandito, electric bills nandito, kasama na po dito. Nakakatipid po ako sa electric kasi hindi po ako nagla-live sa higaw na malakas pala mga ng electric. Ay, mga nagla-live dyan. Ay, yung iba pala short videos 30 minutes kasi ano, mga sikat na vloggers po yon. Puro ano sila, upload videos po sila. Yung iba naman nating kababayan nagla-live po 1 hour kasi nakakaano na rin po sila na pag mahaba yung live nila, mas malaki po yung income ng mga 30 minutes lang po, at saka maraming supporters, maraming subscribers, maraming talaga millions po ang viewers, 1,000 po ang viewers. Diyan na po sila kumikita. Talaga malaki po kita. Alam ko yung revenue ng paano kumita. Kaya yung sabihin natin na 200, 500 subscriber, 800 subscriber nila dahil talagang legit dumidikit po sa kanila kasi makikita yan sa comment section. May mga comment. Kaya yung sa mga aswangan naman po na aking pinakikinggan ay nakalagay naman po mag-comment para ma-shoutoutan yan. Kasi nga po kailangan na po yung komento. According to sa naman sa content, mag-comment po kayo. Yan po, manood po kayo sa mga aswangan. Makikita nyo po doon. Mag-comment ba yun?
para ma-shoutout. Iwan ng comment para ma-shoutout. Parang ganyan. Ano rin po nito ayoko muna dito sa aking channel. Kayo na bahalang maghanap nun. Okay, hanggang dito na lang po. Thank you for watching and bon appetit. Thank you for watching and subscribe my channel. Don't forget, Giselle Wagen Vlog. Babush. Ayan. Good night.